Naghahanap ba kayo ng bagsak presyong second-hand cellphone online? Siguraduhin legit ang kausap nyo kahit pa face-to-face na ang inyong transaction. Dahil ang lalaking ito, matapos i-send sa e-wallet ang bayad niyang 30,000 sa minute up niyang seller ng second-hand na cellphone, biglang Tanggalin ko lang po yung SIM ko, madam. Ako na matatanggal ako na. Wait lang. Bakit po, madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po ganun? Wait lang. Kinakabahan ako, wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumagot eh, kausap. kaya ang lalaki napilitan ng agawin ang cellphone kay seller. Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Madam, anong kausap ko? Kayo tatakbo. Wait lang, hindi tayo maghiwalay. Hindi, madam. Tinanong kita anong... Hindi tayo maghiwalay, sir. Hindi, madam. Tinanong kita. Ate, kuya. Sir! Ang ibang mga tao sa lugar umawat na. Sir! Mayos ang kausap. Naka-video ako. Iwag ako yung... Naka-video ako. Ay, wait lang, Ate. wait lang. Si seller napahandusay na sa sahig habang pilit na nakikipag-agawan si buyer. Wait lang, ate, ha? Kuya, ako. Babasa. Kuya ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. wait Sinend ko na yung payment. Hanggang sa inawat na sila ng security guard. Please, huwag kang bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Bigay. Babasagin ko to. Okay. Pag may susapot. Ay, nagbayad na ako. Sasabihin niya, sinungaling ka, ha? Totoo kayang scammer ang babaeng nasa video? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Ang lalaki, si Mark, hindi niya tunay na pangalan. Ako po ay nagbabayan sa and bumibili po kami ng mga gadgets. Hapon daw nitong September 19, nung may natanggap siyang mensahe sa kanilang Facebook page. Yung nag-message po sa amin is ang pangalan ng Laylay. Inalok daw siya nito ng cellphone. Pagkasundan na ay kukunin ko yung phone na binibenta niya sa halagang 31,500. Si Mark agad daw nakipag-meet up kay Laylay sa isang mall sa Baliwag. Ang alam ko po is siya po yun kasi nung tinawagan ko, siya yung sumagot at saka alam po niya yung mga usapan. Ang iisipin ko po is siya po talaga yung kausap ko sa Facebook page. Upo ka muna, sir. Check ko lang po, madam. Connect ko po ang phone niya. Nakipag-negotiate pa ako sa kanya. Baka ano yung sagot to, 30, madam. 30. So, 30 lang din kuha namin na ito, eh. Kasi usapan sa page 31.5 eh. Pumayag naman. Okay na po ito, madam. Okay na. Pero noong magbabayad na raw si Mark, iginiit daw ni Laylay na hindi cash ang mode of payment. Hindi ako tatanggap ng cash. Makailang beses din naman daw niyang kinumpirma kay Laylay kung tama ang number na pagpapadalhan. Saan ko na po, ma'am? Mag-check na. Tama. Ayan. Tama po yung pangalan. Kaya laking gulat daw ni Mark nang ang kanilang transaksyon na uwi sa agawan ng cellphone. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang, ate, ha? Babasa. Kuya ba? Ano po yan, ate? Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Wait Sinend ko na yung payment. Sina Mark at Laylay dinala sa presinto. Base dun sa initial investigation kasi natin, dahil mayroong video na pinakita sa atin na isa yung nabiktima kung saan nagbigay siya ng 30,000. Because of that, nagkaroon sila ng amicable settlement. Nabawi raw ang ipinadalang pera. Ibinalik din niya ang cellphone ni Laylay. Nagsabi po sila na pa-delete ng video. Sabi ko sa kanila, hindi ko i-delete kasi paano pag binaliktad nila ako doon? Wala na po akong ebidensya. Kaya ako to pinost kasi for awareness po. Pero ang kasong ito, hindi pa raw sarado. Mula kasi nung nag-viral ang video, inulan daw ng batikos ang babae. Kaloka si ate. The audacity. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. At ang babae, nakipag-ugnayan sa aming programa para ibigay ang kanyang panig. Una sa lahat, hindi raw Laylay ang kanyang pangalan. Ako si Giselle Santos. Wala po akong alam na ang katransaksyon ko pong lalaki ay vini-video ako. Wala po itong pahintulot ko. Si Giselle, hindi lang daw siya pinaratangang scammer at binato ng masasakit na salita. Nakakatanggap na rin daw siya ngayon ng death threats. May nag-post sa FB 30K reward kung sino raw makakapatay sa'yo. At gusto lang daw linawin ni Giselle na hindi siya scammer dahil gaya ni Mark, siya rin daw biktima. Ako po ay biktima lang din ng ganitong modus.
Nagsimula raw ang lahat nung nagdesisyon siyang ibenta ang kanyang cellphone. Ipinost niya ito online hanggang may nag-message sa kanya, isang nagpakilalang Malae Gonzales. Ang cellphone, ipangre-regalo raw ni Malae sa mister nito para sa kanilang anniversary. Ang plano po na sinabi sa akin ni Miss Malae Gonzales ay kung papaano daw po isusurprise ang kanyang asawa. 64,000 pesos daw talaga ang napagkasunduan nilang presyo. Pero para raw masurpresa ang kanyang mister, kapag pipick upin na raw niya ito, papayag daw si Giselle sa alok nitong 40,000 pesos habang ang natitirang si Malae na raw ang sasagot. Ipapadala niya raw ito kay Giselle at para hindi raw mabuko ang niluluto niyang sorpresa, Kung po pwede daw po ay magpanggap ako na ang kanyang katrabaho, which is yun po ay si Orly C o si Orly Castro. Pumayag po ako sa ganong setup. maging ang bayad daw ng mister ni Malae, ipapadala raw nito sa e-wallet account ni Orly. Sinisigurado naman daw po niya sa akin na yung full payment ay mare-receive ko po. Pumayag po ako sa ganong plano. Pero bago pa man ang kanilang meet-up, biglang nag-iba ang plano. Ang kukuha na raw kasi ng item, hindi ang mister ni Malae. Yung asawa daw po niya ay may best friend na magpapadala daw po ng rider na pipick up po ng phone sa akin para i-check daw po ang unit kung may issue. Manggagaling daw po sa shop. Hanggang sa nagkita na nga sila. Si Giselle nung mga oras na yon, kausap sa telepono si Malae. Huwag daw po akong papayag na cash payment dahil may usapan na daw po sa page na bank-to-bank transfer. Saan ko na po, ma'am? Pag-check na. Tama, Ayan. tama po yung pangalan. Yung number po na sinabi ko ay galing po sa kausap ko na si Miss Malae. Wait lang Okay na po. Pero nung nanghingi na raw si Giselle ng pruweba kung natanggap na ang ipinadalang 30,000 sa e-wallet nito, laking gulat ni Giselle nung biglang blinak siya ni Malae. Wait lang. Sige po, sige po. Nabahan ako bigla. Bakit po? Ayaw sumagot. Alam ko na po na nung mga oras na yon na na-scam po ako. Doon po, binawi ko muna saglit yung phone. Doon na po kami nagkaroon ng tension nung kaya nagkaagawan na po kami. Anong kausap niyo, madam? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Wait lang, ate, ha? Babasa. Wait ka lang, may pera. Madaya kayo, ate. Wait Sinend ko na yung payment. At nung nagharap na sa presinto sina Giselle at Mark, dun na nila napagtanto na baka sila'y nabiktima ng isang online scam na binansagan ng netizens na middleman scam. Nabibiktima yung mismong legit na buyer and legit na seller. And once po nakapagkuha ng mga down payment, automatically binablock po nila. Naniwala siya doon sa mga sinasabi nung supposed to be buyer. Lahat na sinabi nung buyer ay talagang sinunod nitong seller natin to the point na nagpalabas pa siya ng pera na supposed to be siyang tatanggap ng pera kapalit doon sa binibili ng buyer. Yung 30,000 pesos po na ibinayad po naming sa pilitan sa lalaki, inutang ko lang din po yon sa kaibigan ko. Pagkatapos pong mangyari nung insidente, habang binabasa ko po yung naging usapan namin, doon ko na po nakita at nabasa na ang dami po pala talagang red flag. Tignan natin kung legit ba yung account na ginagamit, kung marami po ba siyang friends, kung may mga followers po ba ito, kung active po ba yung pag-post nila sa social media. At tignan din natin kung yung price po ba ay mas mababa doon or too good to be true offers. Nitong Biyernes, sinamahan ng aming team si Giselle sa PNP Anti-Cybercrime Group para magsampa ng reklamo. Dun sa middleman na sinasabi, of course, posible siyang makasuhan ng estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Sa kanya binigay yung pera at may obligasyon siyang ibigay yung pera dun sa seller. Punishable ng not more than 6 months of imprisonment. Hindi lang po buong pamilya ko, pati po yung mga taong nakapaligid sa akin na walang kinalaman. Yung professional ko pong trabaho, lahat po yun naapektuhan. At dahil wala raw pahintulot ni Giselle ang ipinost na video ni Mark, Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? balak niya rin daw siyang sampahan ng kaso. Posible siyang makasuhan ng cyber libel na punishable by at least 6 years of imprisonment. Sa mga biktima po kagaya ko, naging aral po sa akin na huwag basta-basta maniniwala at magtitiwala sa kausap.
Minsan na lang mapapaisip ka, bakit nga ba tayo humantong sa ganito? Hindi pwede, madam. Anong kausap niyo, madam? Kung saan marami sa ating bayan na aatim mabuhay sa kasinungalingan at panloloko. Please, huwag kang bigay. Ay, sinend ko na yung payment niyo. Wait ka lang, may